Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 23, 2024. It's Tuesday, araw po ng Martes. Tomorrow is July 24, Miyerkules 2024. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At tulad po ng usapan natin ng ating pag-aaralan ay advance dahil po puno ang mga schedule ko sa umaga ng gagawin at mas mapupuno pa ito pagdating ng pasukan dahil ang official time ko po sa school is 6 in the morning to 12 in the afternoon. So ang ating mga pag-aaralan, again, ang ating pag-aaral gagawin natin sa hapon o sa gabi. So, interesting po ang ebanghelyo natin para sa araw ng bukas. Magsisimula na po tayo. Pero bago tayo magsimula sa lahat-lahat, tayo na po munang manalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos, particularly sa Gospel bukas. Interesting nga po at maganda ang ebanghelyo para bukas. Share screen na po si Sir. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ito'y hango sa aklat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 9. Simulan na po tayo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya: may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, yun po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang ebanghelyong ito, kung kayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos o nagbabasa ng Biblia, ay matatagpuan niyo pong ipinaliwanag din ng Panginoong Hesukristo. May paniwala ako na kapag ang Panginoong Hesus na mismo ang nagpaliwanag sa kanyang mga sinasabi
o itinuturo, wala ng dahilan pa para ipaliwanag pa ito ng higit o iba sa kanyang ibig sabihin. Kaya ang gagawin po nating pag-aaral, hindi po natin gagawing ipaliwanag pa ito ng iba sa kanyang ipinapaliwanag tungkol dito, kung paano niya ipinaliwanag. Ang ebanghelyong ito ay makikita nating ipinaliwanag niya sa talata 18 po, 18 hanggang 23 ng katulad na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanata 13. Gawin po natin, tignan natin ang paliwanag ng Panginoon sa Ebanghelyo na ating pinag-aaralan. Share screen po uli si Sir. Basahin po natin ang paliwanag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, kabanata 13, mga talata 18 hanggang 23. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili. Pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tiga-60, may tagta-30. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katulad po ng nasabi ko sa inyo, may personal akong paniniwala na kapag ang Panginoong Hesukristo na mismo ang nagpaliwanag tungkol sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang mga itinuturo, wala nang dahilan para ipaliwanag pa ito ng iba sa ibig niyang sabihin. Unang-una, hindi naman natin siya mahihigitan sa kanyang pagpapaliwanag sa kanyang mga itinuturo. Siya ang karunungan ng Diyos. Ang gagawin natin, magbe-best effort tayo na dedetalyehin yung ebanghelyo at yung paliwanag ng Panginoon upang higit pa nating maintindihan yung ebanghelyo at paliwanag. Hindi ko gagawing ipaliwanag ito ng iba sa kahulugan na ibig sabihin ng Panginoon. Again, gagawa lang tayo ng best effort para higit pa itong maunawaan. Tignan natin yung ebanghelyo sa puntong ganito. Meron silang commonalities. May pagkakatulad. Ano ang pagkakatulad? Ayon dun sa ebanghelyo, pare-pareho na may binhi. Sa iba't ibang sitwasyon ng ebanghelyo may binhi. At yung binhi, ayon sa Panginoon, yun yung mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Pare-parehong may binhi, pare-parehong may mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos.
Pare-pareho din na may nakapakinig, may nakapakinig. Pare-parehong may binhi, mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pare-parehong may nakapakinig. Ngunit ang pagkakaiba, ang pagkakaroon ng diferensya o difference ay dun sa sirkumstansya o sitwasyon. Unang sitwasyon, yung binhi, yung mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos ayon sa Panginoon ay nalaglag sa tabing daan. Isang sirkumstansya, isang sitwasyon. Yung binhi, nalaglag sa tabing daan. Sumunod, ikalawa, nalaglag sa mabatong lupa. Ikatlong sitwasyon, iba dun sa isa at isa, nalaglag yung binhi, napunta yung binhi sa matinik na halamanan. At yung pang-apat na sitwasyon, napunta yung binhi sa matabang lupa. So again, may commonalities yung ebanghelyo. Pare-parehong may binhi, mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Pare-parehong may nakapakinig, ngunit napunta sa iba't ibang sirkumstansya o sitwasyon. Ang ginagawa natin again is best effort para higit pang maunawaan. Ayon dun sa unang sirkumstansya, yung nalaglag sa tabing daan, sabi ng Panginoon, sila yung mga taong nakapakinig sa mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito inuunawa o umunawa doon sa mensahe. So, anong nangyari? Walang naging growth, walang naging development, walang mangyayaring growth, walang mangyayaring development, at wala din mangyayaring pag-aani o harvesting. So, in vain, napunta sa wala. Sumunod, ayon sa Panginoong Yesus, yung binhi napunta sa mabatong lupa. At ayon naman sa Panginoon, sila din naman, again, yung nakapakinig. Common ulit, dun sa unang circumstance, nakapakinig din ito, ngunit itong mga taong to, hindi tumimo sa kanilang mga puso, sa kanyang puso ang mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Dahil walang sapat na espasyo upang magkaroon ng mga ugat. Alam niyo po, ang ugat ay importante sa halaman. Kung malusog ang ugat, malusog ang halaman. So wala din nangyaring growth and development doon sa binhi, doon sa seedlings. Napunta sa mabatong lupa dahil dito hindi nga tumimo ang mensahe ng kaharian ng Diyos dahil hindi ito napagyaman sa puso. At ang ikatlong sitwasyon, may nakapakinig uli, napunta yung binhi sa matinik na halamanan, may nakapakinig uli, ngunit dahil sa pagkabalisa sa iba't ibang bagay na less important than the kingdom of God, hindi rin nagkaroon ng growth and development. Hindi rin nagkaroon ng growth and development. At dahil yung naunang tatlong sitwasyon, walang growth and development, nagkaroon ng walang puwang upang mawalan ng pag-aani, ng harvesting. So, bakit ka ba nagtatanim in the first place? Di ba para meron kang anihin, para meron kang pakinabangan. At hindi mangyayari na mapapakinabangan mo yung iyong mga tanim kung hindi naman lumago, kung hindi naman lumaki na malusog yung mga binhi. So, yung binhi, yung mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, maaaring si Jesus yun, ang Panginoon. Siya naman talaga ang guro. Siya ang sa atin nagtuturo. Siya ang nagsasabi sa atin ng mga mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Pwede rin yung mga mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos ay ibinigay niya sa mga mensahero niya, okay, ang mga propeta, the messenger of God.
Sila yung mga sinugo katulad ng mga naunang disipulo, okey, mga naunang alagad. Sumunod, mga manggagawa sa ubasan, mga manggagawa sa ubasan. Hindi lang ito yung mga nagsasalita, hindi lang ito yung mga nagsasalita kasi mula sa gawa maaaring ang isang tao makapagbigay ng mensahe galing sa Diyos. Katulad ng mabuting paglilingkod, lay minister ka, hindi ka man nagsasalita, lay minister of the Eucharist ka, hindi ka man nagsasalita, ngunit sa iyong gawa na ipapakita mo ang mabuting paglilingkod na mensahe din tungkol sa paghahari ng Diyos. So, tignan natin ang hamon, tignan natin ang challenges. Unang challenges, katulad ng ginagawa natin, gumagawa tayo ng effort upang unawain ang mensahe ng Ebanghelyo. Dinitalye natin ang mga ibig sabihin. Sumunod tayo dun sa point na gumawa ng paraan upang higit itong unawain. So the first challenge is tuwing makakarinig tayo ng mga mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos, kailangan natin itong unawain. Paano? Pwede nating paulit-ulit na basahin, paulit-ulit na pagnilayan, paulit-ulit na pagbulayan. Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon in this particular gospel? Ano ba ang kanyang sinasabi? Ano ba ang kanyang ipinagagawa? So una, the first challenge is gumawa tayo ng effort, ng paraan upang unawain o higit pang maunawaan ang mga butil na ito, ang mga mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi yung ang mensahe ng Diyos, paghahari ng Diyos. Pasok lang sa ating kabilang tenga, labas sa kabila. Second challenge, okay, kailangan natin yung ating narinig, pagyamanin natin sa ating kalooban. Pagyamanin natin sa ating kalooban. Patimuin natin sa ating mga puso. So that is the second challenge. The third challenge is, huwag nating hahayaan ang anumang pagkabalisa na maging hadlang o mag-divert ng ating atensyon sa mga bagay na mas higit na mahalaga o importante. Yun ang challenge ng Ebanghelyo na ipinaliwanag din ng Panginoon. Hindi ko po ipinaliwanag ang Ebanghelyo ng iba sa paliwanag ng Panginoon. Ginawa lang natin, gumawa tayo ng effort upang higit pa itong maunawaan sa pamamagitan ng pagdedetalye. Sana po hindi kayo magkaroon ng misconception na sinabi ko sa ginawa ko. Hindi ko po hindi ko po gagawing ipaliwanag ng higit ang itinuturo ng Panginoon. Dahil una nga po, siya nga po ang ating guro, siya naman talaga ang ating guro at wala nang iba pang makakapagpaliwanag ng higit sa kanyang mga sinasabi at itinuturo kundi siya. So yun po ang ating ginawa. So merong tatlong challenge pala ang Ebanghelyo araw bukas. Una, gumawa tayo, best effort tayo upang higit pang maunawaan ang mga salita ng Diyos. Paulit-ulit tayong mag-aral, paulit-ulit tayong magbasa ng mga salita ng Diyos, paulit-ulit natin itong pagnilayan, paulit-ulit natin itong pagbulayan. Ang halawang challenge, kailangang pagyamanin natin sa ating mga sarili ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Hindi 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 yung basta napakinggan na lang natin tapos sumunod na araw, wag na nating pag-isipan, wag na nating pagbulayan, wag na nating pagnilayan. Pag ganun ang ginawa natin, hindi talaga yan titimo sa ating mga sarili. Sumunod, wag nating pabayaan ang mga pagkabalisa ng ating mga suliranin, anumang bagay na mas less important than the message of God's kingdom itself.
yung katulad daw ng pera, mga problema na pwedeng sumakal dun sa binhi sa mensahe ng Diyos. So, ang manghahasik, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos, o ang kanyang mga mensahero, ang mga propeta, ang mga una niyang alagad na isinugo, ang mga manggagawa sa ubasan, hindi lang yung mga humahawak ng mikropono, kundi yung nagsisilbi sa pamamagitan ng paggawa o paglilingkod. Ang mga lay minister di naman nagsasalita yun sa mikropono, pero sa kanilang mga example ng paglilingkod sa paggawa, laging present sa kanilang mga assignment, binibigyan nila tayo ng halimbawa ng mabuting paglilingkod. So, iyan po, ulit, hindi ko pinaliwanag ang Ebanghelyo, iba sa paliwanag ng Panginoon. Dinitalye lang po natin. Yung matabang lupa, yun ang ating pakasikaping maging tayo. Yung magkaroon ng kahandaan, readiness. Yun nga sa pag-aaral, yan ang napaka-importante. The readiness to learn. Yung maging teachable ang mga estudyante. Paano ko to mabibigyang larawan? Alam nyo yung magpapalayo at yung puti. Yun ang magandang larawan ng guro't estudyante. Yung magpapalayo, siya ang humuhubog doon sa puti upang maging kung ano man ang gusto niyang gawin dito. Samantalang yung puti, yun naman ang maglalarawan sa estudyante. Kapag ang estudyante matigas ang ulo, kapag ang estudyante mataas ang loob, ma-pride, okay, mayabang, hindi siya nagiging ready sa pagkatuto. At kung hindi siya ready sa pagkatuto, siya'y mayabang. Alam ko na yan, sir. Alam ko na yan, teacher. Mataas ang loob, hindi siya ready. Hindi siya ready sa pagkatuto. So parang yung putik na hindi handa sa paghuhubog, hindi na siya putik, kundi matigas na lupa. At kapag tinuruan, yung putik na yon, kapag hinubog, babasag, babasag. So, yun yung fourth challenge to us. Tulad ng mga putik, magkaroon tayo ng readiness. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pag-unawa, sa pag-alam, sa pagpapayaman ng mga mensahe ng paghahari ng Diyos. Ihanda natin ang mga ating mga sarili na huwag nating pabayaan ng anumang pagkabalisa, mag-divert ng ating attention sa mga bagay which is truly lasting. Sabi, everything is temporary. All is temporary. God is enough and only God is forever. So yan lang po ang pagninilay na maiiwan ko sa inyong gabi. Nagsimula tayo sa pananalangin, tayo pong magtapos sa pananalangin. Panginoon, sa mga panahong labas-masok lang sa aming mga tenga, ang iyong mga turo, ang mga mensahe mo tungkol sa iyong kabutihan, tungkol sa iyong pagmamahal, patawarin mo kami. Patawarin mo din kami sa mga panahong hindi namin pinagyaman sa aming mga sarili ang mga aral na ibinibigay mo upang kami tunay na magkaroon ng buhay. Ang mga salita mong tunay na nagbibigay buhay, na hindi namin pinagyaman sa aming mga sarili. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong pinahintulutan namin ang aming mga suliranin, ang aming mga pagkabalisa, na maialis sa iyo ang atensyon, maialis sa mga itinuturo mo ang atensyon, ma-divert ang aming atensyon sa higit na napaka-importanteng tinuturo mo. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. At nabayan mo kami, ang aming mga sarili, upang patuloy pang mag-aral ng iyong mga salita
Mapagyaman ito sa aming mga puso, huwag pabayaang mawaglit ito sa aming buong buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli nakatapos tayo sa ating pag-aaral. Hanggang sa muli po. Paalam.